Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa May Parañaque. Ito ang unang beses na magbibigay tayo ng update dito sa dalawang bagong LRT station sa Parañaque City, ang Ninoy Aquino Avenue Station at ang Dr. A. Santos Station doon sa unahan. Una nating pupuntahan ang Ninoy Aquino Station. Unang mapapansin natin ang location ng istasyon na ito, kung saan ang station building ay tumawid sa ibabaw ng tulay, nakakaiba sa lahat ng mga train stations dito sa ating bansa. Ang bagong Ninoy Aquino Avenue Station ng LRT Line 1 ay dito lang pala makikita bago magla Huerta, sa unahan lang ng Multinational Village. Mula doon sa Coastal Highway o Cavitex, dito lumiko yung linya ng LRT Line 1 papasok dito sa Parañaque area. Dumiretso ito hanggang doon pa sa unahan, tapos liliko ulit at dadaan na sa Dr. A. Santos Avenue. Ayan guys, dito sa kabila, kitang-kita naman natin na malapit na rin matapos ang bagong station na tinatayo dito. Yun nga lang, kakaiba talaga ang pagkakapwesto dito sa station, kung saan ang mga dulo nito ay nasa magkabilang side ng isang tulay. Ayon pa nga sa huling update ng Light Rail Manila Corporation, nasa 75% na natapos ang Ninoy Aquino Avenue Station. Sa bagay, habang tinitingnan ko siya, pwede naman pala. Kapag dito ka pupunta sa kabilang side, dito ka na bababa sa eastern part ng station. Samantala kung dito ka naman sa kabila pupunta, sa western part ka naman i-exit. Parang naging footbridge na ang station at hindi mo na kailangan pang tumawid. At doon ka na mismo bababa kung saang side ka ng kalsada pupunta. Pero kakaiba pa rin talaga at hindi ko alam kung bakit dito ang napili nilang location na itayo ang station na ito.
ang bagong Ninoy Aquino Avenue Station ng LRT Line 1. Ito ay bahagi ng Phase 1 ng Cavite Extension Project, kung saan 5 ang bagong station na tinatayo sa loob ng Parañaque City. Mula doon sa Redemptory Station, Mia Road Station, Asia World, at itong Ninoy Aquino Avenue Station, at yung isa pang station ng Dr. A. Santos na pupuntahan natin maya-maya lang. Siguro naninibago lang ako dahil hindi tayo sanay na makakita ng ganito. Karamihan kasi ng mga station ay nasa gitna ng mga highway o kalsada at hindi katulad nito na nagkukross sa magkabilang side. Anyway, ito na ang latest na progress sa Ninoy Aquino Avenue Station. Pupuntahan naman natin ang isa pang station dito sa Parañaque City. So ayan guys, pagkatapos na pumasok ang linya dito sa Dr. A. Santos Avenue, lumiko din ito ulit papunta naman dito sa western side. So ayan guys, yung linya ay lumiko dito, papunta na naman sa isa pang ilog o creek. Hinahanap ko pa kung nasaan ang Dr. A. Santos Avenue Station. Ito yung linya ng LRT Line 1 na lumiko doon. So hindi na tayo makakapunta dyan dahil nga ilog na yung nandyan sa kabila o creek. Ang tanong ngayon, nasaan yung station? Hahanapin pa natin. So ayan guys, kaya naman pala paliko-liko yung linya ng LRT Line 1 Cavite Extension dito sa may Parañaque area dahil makakasalubong niya itong isa pang expressway project. Kung hindi ako nagkakamali, ito yata yung Cavitex C5 South Link Connector na ongoing na rin ang construction. Mula doon sa C5 South Link, ito naman yung magkukonect papunta doon sa Cavitex. So ayan guys, ito yung off-ramp ng C5 South Link na nasa gitna ng dalawang building ng SM Sukat. Ang tanong pa rin, nasaan ang Dr. A. Santos Avenue Station? Siguro sa tingin ko, nasa likod ng SM Sukat. Pupuntahan nga natin. Dito pala dumaan sa gitna ng main building ng SM Sukat at sa annex building, yung dulo ng C5 South Link. Naglagay na lang ang SM ng elevated na walkway para i-connect ang dalawang building. Andito na tayo sa likod ng SM Sukat Annex Building. Hahanapin pa natin ngayon kung nasaan nga ba yung Dr. A. Santos Station. Doon kasi sa may highway, sarado pa. Kaya hindi natin makita ang station. Kaya naman umikot tayo dito sa likod.
Dito pala sa kabila, no, marami ng development dito, mga residential condominium at mga office buildings. Eto na nga at nakita na natin ang Dr. A. Santos Station. Dito siya itinayo sa gitna ng mga talahiban. Medyo malayo nga siya doon sa mismong Dr. A. Santos Avenue. Alam ko na, siguro yung entrance nito papasok ay doon mismo sa highway malapit sa SM Sukat. Siguro mas malapit kung doon dadaan yung mga commuters at hindi dito sa likod na medyo malayo. Sarado pa kasi doon kaya hindi natin makita kung gaano kalayo sa highway ang bagong station na tinatayo dito. Sa tingin ko mas okay sana kung doon na lang sa tapat ng SM Sukat itinayo ang Dr. A. Santos Avenue Station. Anyway, ayon pa sa huling update ng Light Rail Manila Corporation, nasa 71% na natapos ang Dr. A. Santos Avenue Station. Mula dito ay liliko na naman yung linya papunta na sa Las Piñas hanggang sa Zapote at sa dulo nito sa Bacoor. Pero hindi pa nga masimulan ang Phase 2 at Phase 3 ng Cavite Extension Project dahil sa issue pa rin sa right of way. 3 pa yung station na itatayo doon. Ito palang Phase 1 ang ginagawa sa ngayon kung saan 5 ang bagong station na tinatayo. Ito na yung last station dito sa Parañaque City at ang next station ay doon na sa Las Piñas. Anyway, good luck na lang sa mga commuters na sasakay at bababa dito. Ito palang sinasabi ko kanina na mga development dito sa kabilang side, ang Amvel Business Park. Ito pala yung bakante na malawak na lupain noon at ngayon ay isa ng business park. Anyway guys, anong masasabi nyo sa progress at location ng dalawang bagong LRT stations dito sa Parañaque City? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.